ko lang po ulit dahil nakakalungkot po. Bawal po mag-print, gumawa ng sariling plaka. Ipinagbabawal po yan ng batas. Bawal po mag-print at gumawa ng sariling plaka. And we're back mga kapositive, no? Ayan, magandang araw sa inyo. It's Me, Daddy Vlog. So, yung napanood yung short clip video, yan po yung press con ni LTO Chief Atty. Togade, no? Sa interview na yan mga kapositive, talagang diniin niya sa publiko na bawal magpagawa ng improvised plate. So, syempre, yung mga kapositive natin, nagkaroon na naman ng mga katanungan yan, no? Regarding sa statement ng LTO Chief. Sa video na to, share ko sa inyo kung ano nga ba yung pinagbabawal ni LTO Chief Togade patungkol sa improvised plate. Since marami na rin akong tanong na natatanggap tungkol dito. At ano nga ba ang kaibahan nito sa tempo plate? Meron po tayong temporary plate at meron rin po tayong improvised plate. So yun na nga mga kapositive, no? Lilinawin lang natin ng very light. Yung statement ni LTO Chief para sa mga kapositive natin na nagtatanong patungkol sa dalawang klase ng plate na nabanggit niya, no? Which is temporary plate at improvised plate. Ano nga ba ang temporary plate mga kapositive, no? O mas kilala ng karamihan na tempo plate. Ito po yung kinakabit sa mga bagong sasakyan o motorsiklo. Meaning, applicable to sa mga brand new galing kasa, no? Okay. Kasi bago mo maibiyahe ang isang sasakyan o motorsiklo, kailangan mo munang intayin yung release ng ORCR from LTO dahil dun manggagaling ang temporary plate. Para pwede mo na siyang maibiyahe in public o kung saan mo man gusto, no? Dahil hindi pa nga available ang virtual plate at yung license plate galing LTO. Meaning, MB file number muna ang gagamitin ng isang brand yung sasakyan o motorsiklo na makikita sa Certificate of Registration habang wala pang release ng license plate o yung mismong metal plate niya. Okay gamitin ng temporary plate o MB file number. Basta wag lang siyang sira, madumi, burado na yung mga numero. Doon, may violation at penalty pag ganon. Again, okay gamitin ng temporary plate habang wala pa yung license plate na galing sa LTO. Ano ba ang improvised plate mga kapositive, no? Ito naman ay applicable to sa lahat ng sasakyan o motorsiklo. Yung may mga existing plate na o yung may mga metal plate na. Kapag ang plaka nyo ay luma na, marumi, hindi na mabasa yung number, nawala, at yung worst pa neto, ninakaw, no? Ang kailangan nyo lang pong gawin, kumuha ng authorization letter to use improvised plate sa LTO. Para po itong clearance form o document galing LTO. Nakasaad sa authorization letter yung detalye ng unit, mapamotor man yan o sasakyan. Nandyan yung engine at chassis number, owner, model at higit sa lahat, rason kung bakit kukuha ka ng permit to use improvised plate. Luma man, sira o lost plate. Pag meron kayo nito, pwede na kayong magpagawa ng improvised plate sa labas. So, syempre mga kapositive, no? Pag meron na kayong authorization to use sa improvised plate at magpapagawa na kayo ng plastic o metal type na plaka, kailangan pa rin sundin ang tamang format ng LTO, no? Para iwas sita at huli na rin. Kumbaga, kahit may authorization letter kayo from LTO at nagkataong nasita kayo ng enforcer o LTO sa kalsada, dahil sa ibang format ng plaka nyo, matik yan, agarang violation po yun, no? Paglilinaw po sa lahat, hindi pwedeng katulad ng iba, black color, then ang text ay gold. Oo nga. Bawal yun, 5,000 piso ang multa. Take note mga kapositive, may standard format si LTO at memorandum para sa mga improvised plate. Mas okay na sundin natin yun, no, kaysa ma-penalty ng 5,000. At eto pa, there's more. Additional info mga kapositive, no? Medyo sad news para sa mga second hand owner gaya ko. Ayon sa LTO branch na napagtanungan ko, dapat under sa pangalan mo ang ORCR bago ka kumuha ng authorization letter to use improvised plate. Meaning, pangalan mo dapat ang makikita ni LTO sa Certificate of Registration oras na mag-request ka ng improvised plate. So, sa mga second-hand owner yan, dapat i-transfer ownership muna bago maka-request ng authorization letter. Matrabaho, di ba? Dahil may problema ang LTO sa production
ng plates, Opo. particular sa motorsiklo, naglabas po sila ng memo. Yung memo doon, nakasaad doon yung sukat, kulay, lahat. Opo. Pati fonts, yung size, Opo. yung temporary plate. Yes, sir. Yan po ay ginagamit natin kapag wala pang plaka ang ating narehistrong sasakyan o motorsiklo. So, yun yung legal, yun ang dapat mong gawin. Okay. May nagtanong po, paano po natin masisigurado yung kriminalidad? Pag pinakita po ang ORCR, nandoon po ang detalye ng motor or nung sasakyan. Makikita po doon yung make, model, year, color, etc. So yun po yung isang paraan para malaman na yung kotse na yun ay yun nga na tinutukoy doon po sa mga dokumento. Anyway, Na-gets ko naman si LTO Chief Tugade kung bakit siya naghigpit sa pagbabawal magpagawa ng improvised plate ng walang authorization letter from LTO. Kasi nga, for security reason, lalo na talamak na uli yung kambal plaka. Yung tipong nasa Luzon ka pero may violation ka sa Mindanao. Kaya pinaigting niya yung pagbabawal sa sariling gawa ng improvised plate. Lalo pa yung karamihan ngayon may sariling format ng plaka. Tapos magrereklamo pag nahuli. Huwag kayo iiyak. Anyway, opinion ko lang naman yun, no? Ikaw, Kapositive, anong opinion mo tungkol dito? Comment down below, no? So, sana makatulong tong video patungkol sa temporary plate at improvised plate. Ang galing! Ang galing! So, till next video, no? Please don't forget to subscribe. kahit wala ng bell button, God bless. Stay safe. peace out.